mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sinasabi nilang ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pero hindi nila sinabi na ang bigat nito ay parang unti-unting pumapatay sa iyo araw-araw. Habang pinagmamasdan ko ang bakanteng upuan sa tapat ng aming hapagkainan, hindi ko maiwasang balikan ang hapong yon. Ang huling biyahe ni Jagger at ang huling pagkakataong naramdaman ko ang kanyang tiwala. Nagsimula ang lahat sa isang pangakong pinitiwan sa gitna ng kapusukan. Nakalaunan ay nilamon ng lamig ng katotohanan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sofia, 40 years old. May 3 anak ako at isang masakit na nakaraan. Sinabi ko itong nakaraan dahil ang pamilyang binuo namin ng dati kong asawa ay nawasak na. Isang katotohanang kailangan kong tanggapin kahit gaano pa kahapdi. Balikan natin ang lahat nung ako'y 18 anyos pa lamang. Kolehiyo ako noon, at ang nagsisilbi kong hatid sundo ay ang naging ex-husband ko na si Jagger. Hindi lang siya mabait, kundi taglay niya ang lahat ng katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Kaya naman dahil sa dalas ng aming pagsasama, hindi nagtagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naging magkasintahan kami ni Jagger. Ngunit kailangan namin gawin itong patago dahil alam naming mahigpit ang aking mga magulang. Gayunpaman, walang lihim na hindi nabubunyag. Nang magbunga ang aming pagmamahalan at lumobo ang aking tiyan, nalaman ng aking mga magulang ang aming ginagawa. Upang maiwasan ang tsismis sa aming baryo, napagpasyahang ipakasal kami ni Jagger. Isang simpleng kasalan ang naganap, ngunit punong-puno kami ng saya. Pagkatapos nun, nagpasya kaming bumukod at nagpatayo ng isang maliit na kubo sa lugar ni na Jagger. Mahal, masaya ka ba na magkasama na tayo? I mean, malayang-malaya na tayo at hindi na kailangan pang magtago. Sambit ni Jagger sa akin isang gabi. Oo naman, mahal. Masaya ako dahil gaya ng sinabi mo, wala na tayong itinatago. Pero hindi ko rin maiwasang manghinayang. Sayang kasi ang pag-aaral ko. Sagot ko sa kanya. Hayaan mo, mahal. Kapag nanganak ka na, gagawa ako ng paraan. Pipilitin kong maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo para makapagtapos ka rin. Iyan ang huling bitaw niya ng salita. Isang pangakong pilit kong pinanghawakan at naging mitya ng aking pag-asa. Ngunit kasabay ng mga salitang yon ay ang kanyang pagtalikod. Umalis siyang hindi man lang lumingon. Tila ba ayaw niyang makita ko ang bigat ng loob at bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata dahil sa aming kapusukan. Ang pagmamahalang akala namin ay sapat na para harapin ang mundo ay nauwi sa isang responsibilidad na nagbunga ng wala sa tamang oras. Doon ko napagtanto, ang tamis ng pangako ay madalas matalo ng pait ng realidad. Lumipas ang mga buwan. Nanganak ako. At ang bawat iyak ng aming sanggol ay tila paalala ng pangakong binitawan ni Jagger bago siya tumalikod noon. Noong una, naroon pa ang pagsisikap. Nakita ko ang bawat patak ng pawis niya sa paghahanap buhay. Ngunit ang isang anak ay naging 2, hanggang sa naging 3. Kasabay ng pagdami ng aming mga anak, ay ang dahang-dahang paglubog ng aking pangarap na makabalik sa pag-aaral.
Ang pangarap na makapagtapos ay unti-unting nabaon sa ilalim ng mga bayari, gatas at pang-araw-araw na gastusin. Habang tumatagal, ang Jagger na dati puno ng pangako ay nagbago. Ang mukha niyang dati hinahangaan ko ay dumanas ng bagsik ng pagod. Tumanda ang kanyang itsura at tila nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang lalaking kasama ko sa mga pangarap. Siya ay naging estranghero na lamang na kasama ko sa bahay. Maging ang aming pagsasama sa kama ay nawala na rin ng init. Ang dati mapusok na pagmamahalan ay napalitan ng obligasyon na tila wala ng buhay. Doon nagsimulang pumasok ang lamig sa aming pagitan. Isang puwang na hindi ko inakalang mapupunan ng maling tao. Sa gitna ng aking pangungulila sa Jagger na dati kong kilala at sa paghahanap ng pagpapahalagang hindi ko na maramdaman sa kanya, nagawa ko ang isang kasalanang kailanman ay hindi ko na mabubura. Isang pagkakamali na nagmula sa kahinaan, na ngayon ay pasan-pasan ko nang may labis na pagsisisi. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng kumusta, sa gitna ng isang pagod na hapon. Habang si Jagger ay abala sa kanyang biyahe at pag-uwi ng laging pagod at tulog agad, nahanap ko ang aking sarili sa harap ng screen ng cellphone o marahil sa isang sandaling pagkakataon sa labas. Nakilala ko si Noel, isang lalaking tila may panahon para makinig sa bawat hinaing ko. Mga bagay na hindi ko na masabi kay Jagger dahil alam kong pagod na rin siya. Hindi ko naman binalak, pero sa bawat like niya sa mga post ko at sa bawat pagtanong niya kung kumain na ba ako, mga bagay na nakalimutan na ni Jagger itanong sa akin dahil sa bigat ng buhay, unti-unting bumukas ang pinto. Sa Messenger, hindi ako ang nanay na problemado sa budget o ang asawang tila bahagi na lang ng furniture sa bahay. Doon, naramdaman ko ulit na babae ako, na may nakakakita pa sa akin. Minsan, tinitingnan ko si Jagger habang natutulog siya. Ang laki na ng pinagbago niya. Yung dating lalaking puno ng pangarap para sa akin, ngayon ay mukha ng pasan ang buong mundo. Tumanda na siya sa pagtatrabaho. At kasabay nun, tumanda na rin ang relasyon namin. Nawala na ang kilig. Wala ng date. Wala ng I love you. Kaya naman, nung nag-aya si Noel, ang lalaki sa chat na makipagkita, hindi na ako nakahindi. Akala ko, simpleng pagtakas lang ito sa nakakapagod na buhay probinsya at sa paulit-ulit na gawaing bahay. Akala ko, panandali ang saya lang. Pero mali pala ako. Ang akala kong simpleng kumusta ay nauwi sa isang malaking pagkakamaling habang buhay kong dadalhin. Habang si Jagger ay nagpapakabagod sa pagtatrabaho para sa 3 naming anak, ako naman ay abala sa paggawa ng bagay na wawasak sa aming pamilya. Hindi natapos sa isang pagkakataon ang pakikipagkita ko kay Noel. Sa bawat pag-uwi ko galing sa kanya, baon ko ang kaba. Pero sa tuwing magme-message siya ulit, tila nawawalan ang lahat ng takot ko. Naging sunod-sunod ang aming pagkikita. Mga nakaw na oras habang si Jagger ay nasa biyahe at ang mga anak namin ay nasa eskwela o natutulog. Hanggang sa isang araw, ang dating kwentuhan at simpleng pagkikita ay nauwi na sa mas malalim na pagkakamali. Pumayag akong may mangyari sa aming dalawa. Sa mga sandaling yon,
hinayaan kong lamunin ako ng panandali ang sarap at atensyon na matagal ko nang hinahanap. Nakalimutan ko ang responsibilidad ko bilang asawa. Nakalimutan ko ang sakripisyo ni Jagger. Pero pagkatapos ng lahat, nang mag-isa na lang ako sa biyahe pa uwi, doon ako sinalubong ng nakabibinging katahimikan. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko ang sapatos ni Jagger. Pudpud na sa pagtatrabaho. Nakita ko ang mga anak ko na payapang natutulog. Doon ako dinurog ng hiya. Habang tapat na nagpapakahirap si Jagger para mabigyan kami ng maayos na buhay, ako naman ay unti-unti nang winawasak ang pundasyon ng aming tahanan. Ang akala kong pagtakas ay naging isang malalim na sikretong habang buhay nang uukit sa aking konsensya. Simula ng araw na yon, hindi na naging pareho ang pagtingin ko sa aming tahanan. Bawat sulok ng bahay ay tila nagpapaalala sa akin ng aking kataksilan. Sa tuwing uuwi si Jagger na hapong-hapo at iaabot sa akin ang kanyang kinita, parang napapaso ang aking mga kamay. Pagod ka ba, mahal? Pasensya ka na, hindi mo na tayo makakapasyal sa linggo. Kailangan kong mag-overtime para sa tuition ng mga bata. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Ayos lang, mahal. Unahin muna natin ang mga pangailangan ng mga bata. Pilit na sagot ko, pero hindi ko magawang tumingin sa mga mata niya. Pakiramdam ko, sa isang tingin lang niya ay mababasa na niya ang lahat ng dumi sa puso ko. Habang iniisip niya kung paano itataguyod ang pag-aaral ng tatlo naming anak, ako naman ay lugmok sa hiya dahil sa ugnayan namin ni Noel. Sa gabing yon, habang kumakain kami ng sabay-sabay, pinagmasdan ko ang mga kamay ni Jagger. Magaspang, may mga kalyo at maitim dahil sa init ng araw. Ito ang mga kamay na nagpapakain sa amin. Samantalang ang mga kamay ni Noel ay makinis, maputi at tanging sarap lang ang alam ibigay. Doon ako lalong nadurog. Ipinagpalit ko ang lalaking nag-aalay ng buhay niya para sa amin sa isang lalaking gusto lang akong tikman. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Kanina pa ako nagsasalita, pero tulala ka. Puna ni Jagger habang nililigpit ang pinagkainan. Bigla akong napaayos ng upo at pilit ng ngumiti. Pagod lang siguro sa gawaing bahay. Palusot ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ito pagod ng katawan. Ito ang pagod ng isang taong may itinatagong sikreto. Isang sikretong unti-unting pumapatay sa akin araw-araw. Tuwing gabi, habang natutulog si Jagger sa tabi ko, hindi ako makapikit. Pinagmamasdan ko ang kanyang mukha. Ang mga kulubot na tanda ng sakripisyo para sa amin. Napapaisip ako, paano ko nagawang ipagpalit ang lalaking ito sa isang panandaliang sarap? Paano ko nagawang dumihan ang higaang ito? Maging ang pag-aalaga ko sa aming tatlong anak ay nabahira na ng lungkot. Kapag niyayakap nila ako, nakararamdam ako ng matinding hiya. Pakiramdam ko, hindi ko deserve ang tawaging nanay dahil sa dumi ng aking lihim. Kaya naman bago pa tuluyang masira ang aking pamilya, ay sinubukan ko ng umiwas kay Noel. Pero ang bawat scene ko sa kanyang mga chat ay lalong nagpapabigat sa pakiramdam ko. Natatakot ako. Natatakot ako na isang araw, sa isang maling pagkakataon ay malaman ni Jagger ang lahat. Kaya naman sinubukan ko ring i-block si Noel. Pero
pero tila lalong naging agresibo ang kanyang mga paramdam. Bawat tunog ng notification sa phone ko ay parang kulog na nagpapakaba sa buong pagkatao ko. Alam kong kailangan ko nang tapusin ito bago pa maging huli ang lahat. Isang gabi, habang naglalaba ako sa likod, naiwan ko ang phone ko sa lamesa. Bigla itong umilaw at tumunog. Sunod-sunod na message galing kay Noel. Nakita kong kinuha iyon ni Jagger. Halos tumigil ang tibok ng puso ko habang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Mahal, may nagchat sa'yo. Sino tong Noel? Sigaw niya mula sa loob. Mabilis akong tumakbo at kinuha ang phone. Yung dati kong classmate sa high school. Nagtatanong lang tungkol sa reunion. Palusot ko habang nanginginig ang mga kamay. Tumingin lang sa akin si Jagger. Tila may kakaiba siyang nararamdaman pero pinili niyang manatili. Ganun ba? Maikli niyang sagot bago binitawan ang phone ko sa lamesa. Bumalik siya sa panonood ng TV. Pero ramdam ko ang biglang panlalamig ng paligid. Ang dating masayang ingay sa aming sala ay napalitan ng isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Dali-dali akong pumunta sa banyo at doon hinarap ko ang sarili ko sa salamin. Nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Halos masuka ako sa takot at hiya. Binuksan ko ang phone at doon ko nabasa ang huling chat ni Noel. Miss na kita. Kailan tayo ulit magkikita? Mabilis ko itong binura. Binura ko ang convo, ang number niya at ang lahat ng bakas ng aming ugnayan. Sa bawat pindot ko ng delete, parang may bahagi ng puso kong nadudurog. Hindi dahil sa panghihinayang kay Noel, kundi dahil sa katotohanang kaya ko palang lokohin ang asawa ko ng harap-harapan. Nang lumabas ako ng banyo, ay nakita ko si Jagger na nakatayo na sa may bintana. Nakatingin sa labas, sa dilim ng gabi. Nilapitan ko siya at niyakap mula sa likod. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang katawan. Isang reaksyong hindi ko nakasanayan sa kanya. Mahal, sorry kung medyo balisa ako nitong mga nakaraang araw. Marami lang kasi akong iniisip sa bahay at sa mga bata. Bulong ko habang isinisiksik ang mukha ko sa likod niya. Umarap siya sa akin. Hinawakan ang magkabilang balikat ko at seryosong nagsalita. Mahal, pagod ako sa trabaho, pero kaya kong tiisin lahat basta alam kong maayos tayo rito sa bahay. Huwag mo sanang sirain ang tanging bagay na nagpapatatag sa akin. Doon ako tuluyang naiyak. Ang salita niyang yon ay mas masakit pa sa anumang parusa. Alam ko, ramdam niya ang may mali. Pero pinili niyang bigyan ako ng pagkakataon. Pagkakataong hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako. Hanggang sa lumipas ang mga araw na tila ba naglalakad ako sa ibabaw ng manipis na bubog. Bawat kilos ko, bawat pagsilip sa phone, at bawat pag-aasikaso ko sa kanya ay puno ng pag-iingat. Gusto kong bumawi. Gusto kong burahin ang dumi. Pero ang hirap itago ng bigat sa dibdib. Isang hapon, habang wala si Jagger dahil sa biyahe, laking gulat ko nang makita si Noel sa tapat ng aming bakod. Hindi siya nadala sa pag-block ko sa kanya. Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Akala ko ba gusto mo ring tumakas sa buhay na to? Halika na, sumama ka na sa akin.
Tanong niya nang may mapang-asar ng ngiti. Sa sandaling yon, parang bumalik lahat ng takot ko. Pero habang nakatingin ako kay Noel, bigla kong nakita sa likuran niya ang mga laruan ng mga anak ko na nakakalat sa labas. Nakita ko ang kupas na kurtina ng bahay namin na pinaghirapan ni Jagger. Biglang nagbago ang pakiramdam ko. Ang dating kilig na naramdaman ko kay Noel ay napalitan ng matinding dumi at galit sa sarili. Umalis ka na, Noel. Huwag mo na akong guguluhin at wag kang babalik dito. Matikas kong sabi. Mali ang lahat ng ginawa natin. May pamilya ako at hindi ko sila ipagpapalit sa kahit anong panandali ang saya. Ngunit bago ko pa man ito napaalis, ay bigla na lang ako nitong hinalikan sa aking labi, na para bang miss na miss talaga ako. Sakto naman nung dumating si Jagger, dahilan para mahuli kami nito sa akto. Ang mabilis na pag-ikot ng gulong ng motor ni Jagger sa labas ay tila tunog ng hatol na matagal ko nang kinatatakutan. Hindi pa nakakahakbang palayo si Noel nang bumukas na ang gate. At doon, sa gitna ng sikat ng araw, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo ko. Ang ngiti ni Jagger habang bitbit ang isang supot ng pasalubong para sa mga bata ay dahang-dahang naglaho. Napalitan ng pagkalito hanggang sa maging isang matalim na titig ng pagkumpirma. Hindi kailangan ng maraming salita. Ang distansya namin, Noel, at ang gulat sa aking mukha ay sapat na para sumagot sa lahat ng kanyang mga hinala. Sino siya? Ang boses ni Jagger ay kalmado, pero nanginginig sa galit. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Si Noel naman, na tila nawalan ng tapang, ay mabilis na umiwas ng tingin at naglakad palayo nang hindi man lang ako nagawang ipagtanggol. Nang kaming dalawa na lang ni Jagger ang natira, ang supot na bitbit niya ay nalaglag sa lupa. Nagkalat ang mga tinapay na pinaghirapan niyang bilhin mula sa kanyang biyahe. Jagger, mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Ang tangi kong nasabi sa pagitan ng aking mga hikbi. Magpapaliwanag? Muling sumiklab ang kanyang boses. Kaya pala iba ang kilos mo. Habang nagpapakamatay ako sa biyahe, habang tinitiis ko ang gutom at pagod para sa inyo, heto pala ang ginagawa mo. Ang mga mata niyang dati puno ng pagmamahal ay puno na ngayon ng pait at matinding pagkabigo. Hindi siya nagwala o nanakit. Mas masakit pa ang ginawa niya. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay para kunin ang ilang gamit niya. Sa bawat hakbang niya palayo sa akin, ramdam ko ang pagguho ng pundasyon ng aming tahanan. Ang tatlo naming anak na nasa loob ay nagtatakang nakatingin. Walang kamalay-malay na ang kanilang nanay ang sumira sa pangarap na binuo ng kanilang tatay. Dada, saan ka pupunta? Tanong ng aming panganay, habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Jagger. Doon ako lalong nadurog. Nakita ko ang pagpipigil ni Jagger na huwag humagulgol sa harap ng mga bata. Marahan niyang kinalas ang maliit na kamay ng aming anak at pilit na ngumiti, kahit na ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Magtatrabaho lang si Dada, anak. Be good to your siblings, okay? Wala siyang sinabi sa akin. Kahit isang sulyap, hindi niya ibinigay. Lumabas siya ng pinto, bitbit ang bag na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang damit. Mga damit na ako ang naglalaba.
mga damit na amoy ng kanyang pagod at sakripisyo. Nang umandar ang kanyang motor at tuluyan siyang lamunin ng dilim sa dulo ng kalsada, doon ako napahandusay sa sahig. Ang sumunod na mga buwan ay tila isang mahabang bangungot. Nagpapadala pa rin naman si Jagger ng pera para sa mga bata. Pero hinding-hindi na siya tumapak muli sa aming bakuran. Ang bawat padala niya ay parang sambal sa akin. Paalala na kahit tinalikuran ko ang aming supaan, hindi niya tinalikuran ang kanyang tungkulin bilang ama. Si Noel, nawala na lang na parang bula nang malaman niyang wasak na ang pamilya ko. Doon ko napatunayan na ang inakala kong pagtakas ay isang ilusyon lang. Ipinagpalit ko ang ginto sa tanso. Ipinagpalit ko ang lalaking handang mamatay sa pagod para sa amin. Sa isang lalaking ang tanging habol lang ay panandaliang aliw. Ngayon, tuwing titingnan ko ang aking mga anak, nakikita ko sa kanila si Jagger. Nakikita ko ang mga mata niyang dati puno ng pag-asa na ngayon ay pinalitan ko ng lungkot. Ang pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral na ipinangako niya nung kami ay bata pa ay tuluyang nang nabaon sa limot. Hindi dahil hindi niya tinupad, kundi dahil ako mismo ang sumira sa pagkakataong ibinigay niya. Tumanda na ang mukha ni Jagger dahil sa hirap ng buhay. At dati ay ikinahiya ko yon. Pero ngayon, sa aking pag-iisa, na-realize ko na ang bawat kulubot sa kanyang noo ay marka ng kanyang katapatan. Katapatang hinding-hindi ko na muling mahahawakan. Ang pagsisisi ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang mabigat na pasanin na kailangan kong bitbitin araw-araw habang pinapanood ko ang aking mga anak na lumalaking walang ama sa kanilang tabi. Isang gabi ng kapusukan ang sumira sa buhay na binuo namin ng maraming taon. Ang kwento namin ni Jagger ay natapos hindi dahil sa kulang ang pag-ibig, kundi dahil sa sandali ng aking kahinaan. Nakalimutan kong ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman. Ito ay pinoprotektahan. Sa mga nakikinig ng kwento kong ito, naway wag niyong hintayin na maging anino na lang ang taong nagmamahal sa inyo bago niyo mapagtanto ang kanilang halaga. Ang pag-ibig sa loob ng tahanan ay hindi parang pelikula na laging may kislap sa mata o tamis ng salita. Kadalasan, ang tunay na pag-ibig ay nasa anyo ng pagod na mukha, magaspang na kamay at pudpud na sapatos ng isang asawang nagtatrabaho para may pagkain sa mesa. Huwag niyong ipagpalit ang katahimikan ng tapat na pagsasama sa ingay ng mapaninlang na kilig. Ang pagtaka sa realidad ay madaling gawin. Pero ang pagharap sa wasak na pamilya ay isang habang buhay na parusa. Sa mundong puno ng tukso sa isang pindot lang ng daliri, piliin mong maging tapat. Dahil sa huli, ang pinakamasarap na tulog ay hindi sa piling ng bagong kakilala, kundi sa tabi ng taong nakasama mong bumuo ng mga pangarap, gaano man siya katanda o kapagod tingnan. Ang tiwala ay parang papel. Kapag nayupi na, hinding-hindi na muling kikinang gaya ng dati. Ingatan niyo ang sa inyo, bago pa maging huli ang lahat.